umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatan. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Foro. Taong 1944. Walang eksaktong lugar, Eastern Visayas. Dahil sinunog ng mga Hapon ang kanilang bahay at maging ang kanilang maisan, nagpasya sina Foro na pumunta sa bahaging Ilaya. Wala silang kakilala roon, pero nakipagsapalaran sila para lang makatakas mula sa pagmamalupit ng mga Hapon. Nakarating sila sa nayon kung saan iba ang paniniwala nila kung ikukumpara sa mga ito. Pero dahil nais nilang manatiling ligtas, nakisama sila sa mga ito. Noong una, naging maayos naman ang pagturing ng mga tao roon sa kanila. Ngunit makalipas lang ang 3 araw, napansin nilang abala ang mga ito. May iba na nangunguha ng maraming panggatong. Ang iba naman ay gumagawa ng mga kawayang sibat at parang may kung anong pinaghahandaan. Nang mapansin naman ng ama ni Foro ang ginagawa ng mga taga roon, naglakas loob siyang lumapit sa pinuno ng naturang tribo. "Para saan naman yan? Mukhang abala yata kayo. Kailangan nyo ba ng tulong?" Napangisi na lang ang pinuno ng tribo. Sinabi niya na kaya na ng mga kasama niya ang ganoong gawain. "Para yan sa darating na kabilugan ng buwan. Magkakaroon kasi rito ng malaking piging bilang pagsamba namin sa kinikilala naming Diyos." Napalunok ang tatay ni Foro, lalo na nang makita niya ang kakaibang paraan ng pagtitig ng pinuno sa kanya. Napatango na lang siya at noon din, bumalik siya sa kubo kung saan naroroon sina Foro. Agad namang nagtanong ang nanay ni Foro kung ano nangyari at hindi naman nagdalawang isip ang ama nito na sabihin ang kanyang kutob. "Mukhang may hindi magandang binabalak ang mga nakatira rito. Parang may masama silang gagawin sa atin. Kailangan nating umalis sa baryong to." Napalunok ng kanyang laway si Foro. Nagtanong pa siya sa kanyang tatay kung saan sila tutungo, pero nagkibit balikat na lang ito. Sinabi naman ng ina ni Foro na kailangan nilang tumakas at pumunta sa malayo dahil hindi lang mga Hapones ang kanilang kalaban, kundi pati na rin ang mga aswang. "Nagkamali tayo ng nayo na pinasok. Sa palagay ko, mga aswang ang nandirito. Kailangan nating makaalis dito bago pa man nila tayo mabiktima." Habang abala ang mga tao roon sa kanilang ginagawa, nagpasya sina Makoy na umalis sa nasabing nayon. Sa bandang likuran sila dumaan at sa kabutihang palad, nakalabas sila ng hindi man lang namamalaya ng mga taga roon. "Tay, saan naman tayo pupunta?" "Hindi ko alam. Magtiwala na lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo dadalhin sa lugar na alam niyang ikakapahamak natin." Napatango na lang si Foro sa sinabi ng kanyang ama. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, hindi sila nahirapang baybayin ang daan patungo sa mas liblib pang lugar. Naisip kasi nilang kung bababa ulit sila, baka makasalubong nila ang mga sundalong Hapon at baka patayin sila ng mga ito.
Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng pag-igik ng baboy. Kinabahan si Foro, kaya dumikit siya sa kanyang ama. Ano po ba ang ingay na yan? Gawa po ba talaga ng baboy yan? Hindi ko rin alam eh. Pero maging alerto na lang tayo kung ano man ang posibleng mangyari. Kung talagang baboy lang yan at hindi naman magiging banta, pabayaan na lang natin siya. Subalit kung isa siyang aswang, kailangan natin siyang labanan. Foro, ihanda mo rin ang itak mo. Napatango naman siya sa sinabi ng kanyang ama. Hinugot niya ang kanyang itak at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang biglang may tumambad sa kanilang isang malaking baboy ramo. Nagbabaga ang mga mata nito at nakausli ang pangil. Mag-iingat kayo! Aswang ang nilalang na yan! Nakakatakot ang itsura niya, Tay. Huwag kang matakot. Mas lalo lang nalalakas ang loob nila kapag nasinda ka nila. Kailangan ipakita mong kaya mo sila. Matapos nun, naunang maglakad ang tatay ni Foro. Siya naman nakasunod lang dito at katabi ng kanyang nanay. Habang papalapit, naging panayang pagmumura ng ama ni Foro. Nagbanta na rin siya sa aswang na tatagain niya ito. Pero hindi man lang yun pinakinggan ng nilalang. Umigik pa ito at kumahig sa lupa. Kapag hindi ka umalis dyan at manatili kang nakaharang sa daan, sisiguraduhin kong dila mo lang ang walang sugat. Hindi natinag ang aswang. Kumahig ito ng ilang beses siya ka nagmadaling tumakbo para sugurin sina Foro. Halos 3 dipa na lang ang distansya nito sa kanila nang nagulat sina Foro. Lumitaw sa kanilang harapan ng isang babaeng nakasuot ng puting damit. Sobrang bango ng kanyang samyo at animoy nagliliwanag ang kanyang kasuotan. Sa paglitaw ng naturang babae, natigilan ang aswang at biglaan itong lumihis ng landas. Alam ni Foro na natakot yon. Kaya nangamba na rin sila sa kung ano mang gagawin ng babae sa kanila. Sino ka? Bakit natakot sa'yo mga aswang na yon? Lakas loob na pagtatanong ng ama ni Foro habang nakatayo sa harapan ng kanyang mag-ina. Ilang sandali pa, humarap sa kanila ang babae at napag-alaman nilang isa itong diwata. Napatulala silang tatlo nang makita nila ang itsura nito. Muli pang nagtanong ang ama ni Foro at tumugon naman agad ang diwata. Ako ang reyna ng mga babaylan. Nakita ko kayo at naawa ko sa inyo, lalo na sa batang kasama ninyo. Saan ba kayo tutungo? Hindi na nagdalawang isip si Foro na sabihin kung ano ang nangyari sa kanila. Dahil dito, napailing ang diwata at sinabi niyang sakit daw sa ulo ng mga babaylan ang mga aswang na yon. Hindi nga lang nila magawang paslangin ang lahat ng mga ito dahil nagpapalipat-lipat ito ng kanilang mga kinatatayuan. Dumiretso lang kayo sa bahaging yan. Ang kasunod na nayon ay tirahan ng mga babaylan na inaalagaan ko. Diyan muna kayo manatili at walang masamang mangyayari sa inyo. Nagkaroon naman ng pag-asa sina Foro, kaya nagpasalamat sila sa diwata. Matapos maglaho ng nagpakilalang reyna ng mga babaylan, nagpasya silang tatlo na magpatuloy na ng kanilang paglalakad. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, nakarating sila roon. Sinabi nila kung bakit sila napadpad doon at sa kabutihang palad, malugod silang tinanggap ng mga babaylan. Hinatid sila ng pinuno ng mga yon patungo sa isang bakanting kubo kung saan sila mananatili. Kung nanggaling kayo sa nayo ng mga aswang at nakita ninyong naghahanda sila, malamang hindi nila kayo tatantanan. Ano ho ba ang kailangan namin gawin? Baka pati kayo rito ay manganib. Napailing na lang ang punong babaylan.
Kalaunan, sinabi niyang hindi madaling makakapasok ang mga aswang dahil protektado ang kanilang nayon. Dagdag pa niya na malalaman agad nila kung may paparating na aswang dahil kukulo ang mga langis na nakasabit sa bawat bintana ng bahay doon. Nagpasalamat naman sina Foro sa purong babaylan. Dahil pagod sila sa kanilang paglalakad, pagkalapat pa lang ng kanilang likod sa sahig, nakatulog kaagad silang tatlo. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Foro dahil sa kakaibang alinsangan na kanyang naramdaman. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa kanyang mga magulang at nang makita niyang mahimbing ang mga ito sa pagtulog, bumangon siya at lumapit sa bintana. Bubuksan na sana niya yan nang makita niya ang bote ng langis na nakasabit. Sinipat niya ito ng maigi at nang makita niyang medyo kumukulo ang langis na nasa loob nito, nakaramdam siya ng pagkabahala nang maalala niya ang sinabi ng punong babaylan sa kanila. Habang nasa ganoong sitwasyon, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan mula sa labas. Napakunot noo si Foro dahil kilala niya ang boses na yon. Bago bumaba, sumilip muna siya sa siwang ng dingding doon. Ano kaya ang kailangan ng reyna ng babaylan sa akin? Ba't kaya niya ako tinatawag? Dahil hindi naman nakaramdam ng kung anong pangamba, bumaba siya para alamin kung ano ang pakay ng nasabing diwata. Nang naroroon na siya sa labas ng kubong kanilang tinutuluyan, nagtanong siya rito kung bakit siya nito tinawag. Napangiti naman ang nagpakilalang reyna ng mga babaylan sa kanya. Gusto kong maging isa kang manunugis ng aswang. Alam kong may dugo ng babaylan ang nananalaytay sa dugo mo. At ayoko na tuluyan niyang masayang. Ha? Ano ang ibig ninyong sabihin? Anong gagawin ko? Gusto kong balikan mo ang kuta ng mga aswang at ubusin mo silang lahat. Hindi agad nakasagot si Foro. Ilang sandali pa, sinabi niyang kaya naman niyong gawin ng mga babaylan at mas magagawa pa nila ito ng tama. Napailing naman ng diwata. Ayon sa kanya, kapag ang mga babaylan ang kanyang ipinadala roon, mas madaling malalaman ng mga aswang ang kanilang presensya. Samantala, kung siya ang susugod doon, hindi siya madaling mapapansin ng mga aswang. Napailing si Foro. Sinabi niyang hindi niya kayang labanan ang mga aswang, lalo pat bata siya, tapos walang karanasan sa pakikipaglaban. Dagdag pa niya, hindi niya kaya ang lakas at liksi ng mga aswang, lalo pat malapit na ang kabilugan ng buwan. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita at ipagkakaloob ko sa iyo ang aking basbas. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng pambihirang lakas at liksi na magagamit mo laban sa mga aswang. Napalunok ng kanyang laway si Foro at nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Napansin naman ng diwatang reyna ng mga babaylan ang agam-agam sa kanyang puso. Dahil dito, noon din mismo, binasbasa ng diwata si Foro. Nanginig naman ang buong katawan ng binatilyo at naramdaman niya ang paglukob ng kakaiba at malakas na enerhiya. Nakita niyang nakangiti ang diwata habang pinagmamasdan siya. Teka, ano ang nangyayari sa akin? Bakit parang may ibang enerhiyang nakasaklob sa aking katawan? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka na isang basta-bastang binatilyo. Magmula ngayon, magagawa mo ng kalabanin ng mga aswang at hindi ka na nila madaling matatalo. Pero, paano po kung marami sila? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa lahat ng laban mo. Basta't puksain mo lang ang mga aswang na muntik nang mambiktima sa inyo. Napatulala si Foro sa sinabi ng diwata. Hindi niya alam kung anong isasagot niya rito.
Sa hindi niya inaasahang pagkakataon, may kung anong bumulong sa kanya na paunlakan na lang kung ano man ang gusto ng diwata, sapagkat para rin naman yon sa kabutihan ng nakararami. Dahil dito, pumayag siya sa naging alok sa kanya ng diwatang reyna ng mga babaylan. Pumapayag ho ako, pero sana huwag niyo akong pabayaan. Hindi ko kayang lumaban ng ako lang dahil wala naman akong karanasan pagdating doon. Napatango ang diwata kay Foro. Sinabi pa niyang itataon niyang walang buwan sa kalangitan para medyo mahina ang mga aswang. Pumayag naman si Foro. Gawa ng batid niyang para naman yun sa kanyang mga magulang at maging sa iba pang tao. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Foro, bigla ang naglaho ang diwata. Pinanindigan siya ng kanyang balahibo sa batok, kaya patakbo siyang pumasok sa kubo kung saan sila nananatili. Saktong pagpasok niya, agad siyang nakaramdam ng antok. Nagmadali namang humiga si Foro at sa paglapat ng kanyang likuran sa higaan, tuluyan siyang nakaiglip. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sakto ring nakita ni Foro ang punong babaylan, kaya bumaba siya sa kanilang bahay. Nilapitan niya ang punong babaylan at kinausap patungkol sa sinabi sa kanya ng diwata. Nagulat naman ang punong babaylan sa sinabi ni Foro. Nagtanong pa siya kung anong itsura ng diwata at noong inilarawan niyo ng binatilyo, namangha siya. Yan nga, siya nga ang reyna ng mga babaylan. Siya ang kadalasang tinatawag kapag matataas na uri ng mga elementong aming kinakalaban. Sinabi ni Foro na merong iniatas na gawain ng diwata sa kanya. Napatango naman ang punong babaylan at sinabing handa rin siyang tumulong dito. Nagpasalamat naman si Foro at sinabing kailangan niya lang ng magiging armas para labanan ang mga aswang. Kahit na binatilyo ako, hindi ako matatakot sa kanila. Nangako ang diwata na tutulungan niya ako at alam kong hindi niya ako bibiguin. Napangiti na lang ang punong babaylan. Noon din, isinama niya si Foro patungo sa kanyang bahay. Noong naroon na sila, namangha ang binatilyo nang makita ang iba't ibang patalim na ginagamit sa pakikipaglaban. Pumili ka lang dyan. Kahit ano ibibigay ko at ipapagamit ko sa iyo. Lahat yan ay kargado na ng dasal at nabasbasa na ng diwatang malandok. Napakunot noo si Foro kung anong ibig sabihin ng punong babaylan. Dahil dito, nagtanong siya kung sino si Malandok. Malugod naman siyang sinagot ng punong babaylan at namangha si Foro sa kanyang nalaman patungkol sa diwata. Ito ang gusto ko. Napatingin si Foro sa isang kampilan. Pakiramdam niya, may enerhiyang nagmumula roon at ito mismo ang nagsasabing yon ang kanyang kukunin. Napapalakpak naman ang punong babaylan at malugod niyang sinabi kay Foro na mapalit siya dahil ang napili niya ay ang mismong kampilan na ipinagkaloob ni Malandok. Pinahanga mo ko, Foro. Sige, yan ang ipagkakaloob ko sa iyo. Kunin mo na at nang maramdaman mo ang iyong koneksyon. Napatango siya nun. Walang pagdadalawang isip niyang kinuha ang kampilan at saka hinawakan ito ng mahigpit. Habang hawak niya ang kampilang ipinagkaloob ni Diwatang Malandok, napansin niya ang enerhiyang dumadaloy mula rito. Pambihira ang kampilang to. Ramdam ko ang kakaibang puwersa niya. Oo, dahil pinatakan niya ng dugo ni Diwatang Malandok at binasbasan niya mismo yan. Mapalad ka, Foro, dahil mapapasa iyo ang nasabing patalim. Nagpasalamat naman ang binatilyo. Bago siya tuluyang umalis, sinigurado na muna niyang ibibigay sa kanya ng punong babaylan ang nasabing kampilan.
Napatawa naman ito dahil sa itinura ni Foro. Kaya muli niyang sinabi na ipinagkakaloob niya yon sa binatilyo. Nagpasalamat ulit si Foro sa kanya at noon din nagpasya na itong bumalik sa kubo kung saan naroroon ang kanyang mga magulang. Pagbalik niya roon, nagulat pa ang kanyang ama dahil may dala siyang kampilan. Ipinaliwanag naman ni Foro rito na ibinigay yon ng punong babaylan dahil natuwa ito sa kanya. Sinabi na lang ng tatay ni Foro na ingatan na lang niya ang kampilan at huwag gagamitin sa kasamaan at panlalamang ng kapwa. Isang gabi, matutulog na sana si Foro sa tabi ng kanyang mga magulang nang makarinig siya ng ingay. Dahil kakaiba yon, nakaramdam siya ng takot at pangamba. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano ang gumagawa ng ingay. Ngunit nang makita niyang kumukulo ang langis na nasa bote, mas lalo siyang nabahala. Kung hindi ako nagkakamali, sinusugod ng mga aswang ang kuta ng mga babaylan. Kailangan makagawa ko ng paraan. Hindi ako papayag na madamay pati ang aking mga magulang sa gulong ito. Ilang sandali pa, may narinig siyang boses sa labas. Alam niyang ang diwatang reyna ng mga babaylan yon. Kaya nagpasya na si Foro na bumaba dala ang kanyang kampilan. Pagkababa niya, nakita niyang naroroon nga ang diwata. Sinabi ng diwatang reyna ng babaylan kay Foro na may mga aswang na umaaligid sa nayo ng mga babaylan at kinakailangang mapaalis ang mga ito. Napatango naman ang binatilyo at noon din nilibot niya ang buong kuta ng mga babaylan. Habang naglilibot, sinipat niya ng maigi ang paligid hanggang sa may makita siyang 3 pares ng mga mata na nakamasid. Alam niyang mga aswang yon, gawa ng naging iba ang kanyang pakiramdam at tila may dumaloy na init mula sa kanyang kampilan. Ikaw na ang bahala sa mga yan. Alam mo kung ano ang gagawin. Gamitin mo ang kampilan at ipamalas sa mga aswang ang kakayahan mo. Sinapo ng diwata ang ulo ni Foro at dahil sa ginawa nito, pakiramdam niya'y nagkaroon siya ng kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil hawak mo ang kampilang binasbasa ni Malandok, magkakaroon ka rin ng kakayahang makipaglaban gaya ng Diyos ng digmaan. Humayo ka at lipulin ang 3 yan, maging ang iba pa niyang kauri. Napatango si Foro sa sinabi ng diwata at agad niyang ibinaling ang pansin niya sa 3 aswang. Noong makita nitong sinusubukan ng mga ito na pumasok sa mismong kinukutaan ng mga babaylan, minabuti niyang lapitan ng mga ito. Anong ginagawa niyo? Ako ang harapin ninyong 3! Napalingon sa kanya ang mga aswang. Umangil sila at nanabik nang makitang isa lamang siyang binatilyo. Sumugod ang isang aswang kay Foro, kaya itinaas ng binatilyo ang kamay niyang may hawak na kampilan. Pagkalapit ng nilalang, nagulat siya nang mapansin niyang gumaan ang kanyang katawan. Nakailag siya sa aswang at tinaga niya ito sa gilid ng leeg. Nakita naman ng 2 aswang ang ginawa ni Foro, kaya napaangil ang mga ito. Lumundag sila para sugurin ng binatilyo, pero hindi siya natinag. Nilabanan niya ang 2 at sa taglay niyang lakas at liksi na epekto ng basbas ng diwata, hindi siya nagawang masugatan ng mga aswang. Nakipaglaban siya sa mga ito at dahil inakala nilang isa lamang siyang simpleng binatilyo, pinatulan nila si Foro. Noong lumaon, parehong nabuwal ang mga aswang at nagtamo ng matitinding sugat sa kanilang katawan. Upang maging leksyon sa iba pang aswang na nagiging banta sa mga babaylan, nagpasya si Foro na itali ang katawan ng mga yon sa punong kahoy na kung saan nakaharap ito sa silangan. Dahil baging nang makabuhay ang kanyang ginamit, alam ni Foro na hindi sila makakalapag paroon. Tingnan na lang natin kung ano pa ang magagawa ninyo kapag tinamaan kayo ng araw kinabukasan. Habang pinagmamasdan ni Foro ang mga aswang, naalala niya ang kuta ng mga ito.
Sinubukan niya sanang kausapin ng diwatang reyna ng mga babaylan, ngunit naglaho ito at hindi na niya nakita kung saan ito nagpunta. Kailangan masugpo kong mga aswang. Kapag hinayaan ko na lang sila sa kanilang ginagawa, hindi lang mga Hapones ang katatakutan ng mga tao, kundi pati na rin ng mga aswang na to. Dulot ng kanyang pangambang muling susugod ang mga aswang, pinili ni Foro na sugurin ang kuta ng mga aswang. Habang papaalis siya, pakiramdam niya'y nilulukob siya ng enerhiya. Habang papalayo siya sa nayo ng mga babaylan, mas lalo pang sumidhi ang kanyang kagustuhang mapaslang ang mga aswang. Pakiramdam niya, mas lalo siyang nagkaroon ng kagustuhang makipaglaban. Kalaunan, natanaw na niya ang kuta ng mga aswang. Dahil maliwanag ang buwan, hindi siya nahirapang baybayin ng daang patungo sa lugar ng mga ito. Noong matanaw na niya ang nayon, minabuti niyang tumakbo na para mas makalapit doon. Saktong pagkalapit niya sa bakod ng kanilang nayon, may nakita siyang sulo na naroroon. Nagkaroon agad ng isipin si Foro kung ano ang una niyang gagawin. Kinuha niya ang sulo at nang tuluyan siyang makapasok sa kuta ng mga aswang, isa-isa niyang siniliba ng mga kubong gawa sa pawid doon. Noong nagsisimula ng lumagablab ang apoy, nataranta ang mga naroroon. Nakarinig ng samut-saring ingay si Foro, pero sa halip na awa ang kanyang naramdaman, sa hindi niya maipaliwanag na rason, parang may kung ano sa loob niya na gustong pumaslang. Noong makarinig siya ng mga pag-angil, mas lalo pang nag-ibayo ang kagustuhan niyang lipulin ang buong baryo ng mga aswang. Ipagpapatuloy na sana niya ang kanyang pagsusunog sa mga kubo nang makarinig siya ng pag-angil. Napalingon siya at napahawak ng mahigpit si Foro sa kanyang kampilan nang mapagtanto niyang maraming aswang ang nakasaksi sa kanyang ginagawa. Mapangahas ka, Binatilyo. Sino ang nagsabi sa iyo ng pahintulot para pumunta rito at gawin yan? Wala. Nandirito ako para wakasan ang inyong kahayupan sa kanayunan at maging ang mga pagbabanta ninyo sa mga babaylan. Napatawa na lang ang mga aswang na naroroon. May isa pa sa kanilang nakakilala sa mukha ni Foro at sinabi nito sa kanilang mga kasama. Dahil dito, nanabik sila sa pagpatay sa Binatilyo. Nang makita nilang may hawak na kampilan si Foro, napangisi sila. Isa-isa silang sumugod sa Binatilyo, kaya nilabanan naman sila nito. Maging siya ay hindi makapaniwala dahil parang may nagkokontrol sa kanyang katawan. Kahit na hindi siya bihasa sa pakikipaglaban, nagagawa niyang ilaga ng pag-atake ng mga aswang. Ang kada nilalang na masusugatan ng kanilang kampilan ay nasusugatan ng malalim at ng hihina. Kalaunan, halos lahat ng mga aswang doon ay nakalumpasay na sa lupa at iniinda ang kirot sa kanilang katawan. Napangisi na lang si Foro nang makita ang sitwasyon ng mga aswang. Kaya pala ang lakas ng loob mo. Alam ko na, ang gamit mong kampilan ay may basbas na malandok. Paano mo nakuha yan? Hindi lahat ng mga babaylan ay kayang makuha yan. Ibinigay sa akin to ng punong babaylan para gamitin ko sa pagpuksa sa inyo. Nangilabot ang ibang mga aswang. May iilan sa kanila ang pinanghinaan ng loob. Pero noong magwika ang isa sa kanila na lalaban sila hanggang kamatayan para sa kanilang pinuno, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga aswang. Isa-isa silang bumangon at mas naging agresibo sila. Pinakiramdaman naman ni Foro ang bawat galaw ng aswang. Ilang sandali pa, sumugod ang tatlo sa kanila. Hindi naman natinag si Foro at nilabanan ang mga ito. Dahil medyo mahina na sila, naging madali na sa Binatilyo ang paslangin sila. Noong ibinaling niya ang kanyang pansin sa iba pang aswang, nagulat ang kanyang mga mata nang makitang nagpalit na ng anyo ang mga nilalang
at naging mga naglalakihang aso na may nagbabagang mga mata. Umangil sila at pumwesto sa paligid ni Foro. Walang ano-ano, lumusob sa kanyang kinatatayuan ang mga aswang. Dahil mas naging agresibo sila, bahagya siyang nahirapan sa pakikipaglaban. Hindi na rin niya nagagawang matamaan ang mga ito ng kanyang kampilan, gawa ng mas naging maliksi ang paggalaw ng mga yon. Walang ano-ano, nakarinig si Foro ng mas malakas na pag-angil. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa bahagi kung saan nagmumula ang ingay at nanindig ang mga balahibo niya nang makita niya ang mas malaking aso na naroroon. Nagbabaga ang mga mata nito at may nakausling pangil. Alam ni Foro na yon ang pinuno ng mga aswang. Batid niya rin sa kanyang sarili, hindi niya kayang mag-isa ang naturang nilalang. Dahil hindi niya alam kung papaano tawagin ang reyna ng mga babaylan, nag-isip na lang siya ng kanyang gagawin. Sa kadahilanang nakatayo pa ang pinuno ng mga aswang at animoy naghihintay sa susunod na mangyayari, nagpasya si Foro na ubusin na muna ang mga aswang na umaatake sa kanya. Noong nagawa na niyang mapaslang ang mga karaniwang aswang na naroroon, ibinaling ni Foro ang kanyang pansin sa pinuno ng mga ito. Nakatitig din sa kanyang malaking aso at nakahanda sa pag-atake. Ilang sandali pa, may lumitaw sa harapan ni Foro. Nalaman niyang yon ang reyna ng mga babaylan, kaya nakampante na siya. Napangising malaking aso nang makita niya ang diwata. Napakahig ito ng ilang beses sa lupa at agad na sumugod kina Foro. Bago pa man siya tuluyang lumapit, bigla ang may sumabog na sobrang nakakasilaw na liwanag. Maging si Foro ay napapikit dahil doon. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, naglaho na ang diwatang reyna ng mga babaylan. Napalunok pa siya ng kanyang laway nang makita niyang nagliwanag ang kanyang balat. Napagtanto ng binatilyo na binalot siya ng sumabog na liwanag na siyang gawa ng diwata. Sakto namang lumapit sa kanya ang malaking aso at sinubukan siya nitong sagpangin. Dahil dito, sinalubong niya ang aswang. Nasorpresa pa si Foro nang mawari niyang mas naging maliksi at malakas siya. Pagkalapit niya sa aswang, buong lakas niya itong sinipa. Sinubukan namang kagatin ng nilalang ang kanyang paa, ngunit bago pa man niya ito magawa, tumilapo na siya. Hindi na nag-aksaya ng kanyang panahon si Foro. Nilapitan niya ang pinuno ng mga aswang na nooy nakahandusay pa rin sa lupa. Noon din, nagpalit ng anyo ang malaking aso at nakumpirma ng binatilyo na yun nga ang nakausap ng kanyang ama. Malas mo na lang at nakaalis kami noong gabing binalak ninyo kaming katayin. Ngayon, mawawala na rin ang banta sa mga babaylan at maging sa mga taong tahimik na nakatira sa kanayunan. Malakas lang ang loob mo dahil nilukuban ka ng kapangyarihan ng diwata. At hawak mo rin ang kampilang pinahiran ng dugo ni Malandok. Kung mapapatay mo man ako, maniguradong darating ang araw at makakatagpo ka ng iyong katapat. Napailing na lang si Foro at pilit na pinigilan ng kanyang sarili na matawa. Nang mapansin niyang marahang gumagalaw ang aswang para sana'y sunggaban siya, buong liksi niyang tinaga ang kamay nito. Naputol yun at napasigaw ng malakas ang nilalang. Noon din, pinilit nitong bumangon at binalak na sagpangin si Foro. Bago pa man magawa ng mga aswang ang kanyang plano, walang pagdadalawang isip na itinarak ni Foro ang kanyang kampilan sa dibdib nito. Napaluhod yun at bahagyang napayuko. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Foro na gawin kung anuman ang kanyang naiisip. Bago pa man makaalis ang pinuno ng mga aswang sa ganoong pwesto, tinaga na siya ni Foro sa batok hanggang sa mapugutan na ito ng ulo. Tumalsik pa sa binatilyo ang dugo nun, kaya napaatras siya. Yan ang nababagay sa inyo.
Ngayon, payapa na ang kuta ng mga babaylan at wala ka na ring mabibiktima sa mga taong nakatira sa kanayunan. Nang masiguro niyang wala nang natirang aswang doon, nagpasya si Foro na bumalik na sa nayon ng mga babaylan. Palihim niyang ibinalita sa punong babaylan ang nangyari at natuwa naman ito. Bilang pasasalamat kay Foro, binigyan niya ang binatilyo ng pagkakataon para mag-aral ng babaylanismo at maging ang paraan nila ng panggagamot. Magmula rin noon hanggang sa naging ganap na siyang babaylan, nanatili roon sina Foro. Doon na rin namatay ang kanyang mga magulang at inilibing. Noong sumuko na ang mga Hapones, nagpasya si Foro na mangibang bayan. Iniwan niya ang kampilan sa mga babaylan at sinabing ipamana na lang sa susunod na henerasyon nila. Kahit saan siya magpunta, alam niya sa kanyang sarili na kilala siya bilang si Foro, ang binasbasan ng diwatang reyna ng mga babaylan.